There are fears that the war in Iran could escalate after Iranian-backed Houthi rebels in Yemen said they have launched a second wave of missiles and drones against Israel. Umabot na sa mas delikadong antas ang laban sa Middle East. Ngayon pumasok na rin sa gulo ang Houthis mula sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Naglunsad sila ng missile laban sa Israel kahit hindi ito tumama sa target. Habang tuloy ang pag-atake ng United States at Israel sa loob ng Iran, nagsimula ring kumilos ang Houthis na matagal ng bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance. Nagbigay pa sila ng babala na handa silang direktang makialam kung nalala pa ang sitwasyon. Noong March 28, naglunsad sila ng ballistic missiles papuntang Israel at yun ang malinaw na senyales na pumasok na sila sa laban. Pero ayon sa mga ulat, hindi pa iyon ang buong lakas nila. Ang tunay nilang lakas ay nasa lokasyon nila. Pero bago natin ipagpatuloy, i-like naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang hinaharang ng Iran ang Strait of Hormuz, may kontrol naman ang Houthis sa mahabang baybayin ng Yemen at sa Bab el-Mandeb Strait na nagdudugtong sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Sa pinakamakitid na bahagi, nasa 30 kilometro lang ang lapad nito. Ito ang daanan papunta sa Suez Canal, isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Dito dumadaan ang humigit kumulang 12% ng kalakalan sa dagat, 30% ng container traffic, at milyon-milyong bariles ng langis araw-araw. Umaasa dito ang kuryente sa Europe, mga pabrika sa Asia, at supply ng pagkain sa Africa. At ngayon, abot ito ng mga armas ng Houthis. Hindi lang ito dahil sa lokasyon. May kakayahan din silang militar. Mayroon silang anti-ship missiles, cruise missiles, drone na kayang lumipad ng malayo at mga sasakyang walang tao na mahirap makita. May mga mobile launcher din sila na nakatago sa mga bundok ng Yemen. At hindi ito haka-haka lang. Mula 2023 hanggang 2025, nakapag-atake sila ng mahigit 100 na barko. Dahil dito napilitan ng malalaking shipping companies tulad ng Maersk at MSC na baguhin ang ruta ng kanilang mga barko at dumaan na lang sa mas malayong daan sa paligid ng Africa. Dahil din dito tumaas ng husto ang gastos sa insurance ng mga barko. Sa madaling salita, kung ang Strait of Hormuz ang harap na pintuan na kinokontrol ng Iran, ang Bab el-Mandeb naman ang likod na pwedeng isara ng Houthis. At kapag parehong naapektuhan ang dalawang rutang ito, hindi lang isang rehiyon ang tatamaan, kundi halos buong mundo. Lahat ng ito ay nangyari kahit bukas pa ang Strait of Hormuz, pero ngayon nasarado na ito at aktibo na ulit ang Houthis, mas lumalala ang sitwasyon. Kapag sabay na naapektuhan ang Hormuz at ang Bab el-Mandeb Strait, posibleng maharang ang halos 1/4 ng supply ng langis sa mundo at pwedeng tumaas ang presyo ng krudo hanggang $150 hanggang $200 kada bariles habang titigil ang galaw ng insurance market. Para sa Europe na lumayo na sa gas ng Russia at umasa sa LNG, malaking problema ito dahil kapag naapektuhan din ang rutang yon, maaaring magkaroon ng kakulangan sa enerhiya. Sa Asia naman, maaaring maubusan ng hilaw na materyales ang mga pabrika at tumaas ang presyo ng pagkain ng higit sa 15%. Sa madaling salita, ang kontrol ng Houthis sa lokasyon ay parang sandata na kayang magpahinto sa takbo ng ekonomiya ng buong mundo. Dahil dito, kumilos na ang United States. Noong March 28, nagpadala ang Pentagon ng malaking puwersa sa rehiyon. Dumating na ang USS Tripoli kasama ang humigit kumulang 3,500 Marines sa Red Sea, habang papunta naman ang USS Boxer. Kasabay nito may mga sundalo mula sa ika-82 Airborne Division na ipinapadala rin sa lugar at nakaabang ang mga Carrier Strike Group. May mga F-35C Lightning II, F/A-18 Super Hornet, at mga Arleigh Burke-class destroyer na nakatutok sa baybayin ng Yemen. Ayon sa The Washington Post, pinag-aaralan din ng Pentagon ang posibleng operasyon sa lupa sa loob ng Iran na maaring tumagal ng ilang linggo kasama ang paggamit ng special forces at regular na sundalo kahit hindi patiyak kung papayagan ito ni Donald Trump. Sa ngayon malinaw na ang plano ng United States ay may iba't ibang hakbang at ang unang bahagi nito ay ang pagpapalawak pa ng mga pag-atake mula sa himpapawid at dagat para pigilan ang mas malalang krisis. Noong 2025 sa ilalim ng Operation Rough Rider, umatake ang United States sa mahigit 1,000 target ng Houthis at nabawasan ang kakayahan ng grupo ng halos 50 hanggang 70%. At ngayon ay posibleng gamitin ulit ang parehong paraan pero sa mas malawak na saklaw laban sa Iran at Yemen.
Ang mga bomber tulad ng B-1B Lancer at B-52 Stratofortress ay nakadeploy mula sa RAF, Fairford at abot ang Iran at Yemen. Habang sa dagat naman ay gumagamit ng mga barko na may Aegis system para protektahan ang mga commercial ship laban sa missile at drone. At may posibilidad din na magsagawa ang Marines ng mga mabilis at eksaktong operasyon sa baybayin ng Yemen para targetin ang mga mobile launcher ng Houthis. Sa papel mukhang maayos ang planong ito, pero nahihirapan itong gumana kapag hinarap na ang paraan ng pakikipaglaban ng Houthis. Hindi sila isang normal na hukbo na madaling targetin. Halimbawa, para pabagsakin ang isang drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000, kailangan gumamit ng missile ang isang US destroyer na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar tulad ng SM-2 missile o mas mahal pang SM-6 missile. Habang tuloy-tuloy ang pagpapalipad ng drone ng Houthis, unti-unting nauubos ang budget at stock ng missile ng United States at mas lalong lumalala ito dahil sabay nilang hinaharap ang sitwasyon laban sa Iran. Bawat missile na ginagamit laban sa Houthis ay nababawasan ng pwedeng gamitin laban sa Iran at bawat barkong ipinapadala sa Red Sea ay nababawasan ang lakas na pwede sana sa Strait of Hormuz. Ito mismo ang gusto mangyari ng Iran, ang pagkalat ng puwersa ng US sa iba't ibang lugar. Dagdag pa dito, mahirap targetin ang mga launcher ng Houthis dahil lumalabas lang ang mga ito, nagpapakawala ng missile at agad bumabalik sa taguan sa loob ng bundok. Kaya kahit ang mga naunang air campaign mula 2023 hanggang 2025 ay hindi tuluyang nakapagpatigil sa kanilang mga pag-atake. At kung magpapadala ng libu-libong sundalo ang US sa Yemen, may panganib na maulit ang matagal at mahirap na sitwasyon na naranasan nila sa ibang digmaan dahil ang lugar ay puno ng bundok, desyerto at mataong lungsod, kaya magiging mahirap kontrolin at posibleng tumagal ang laban. Naranasan na ng Saudi Arabia ang ganitong sitwasyon sa loob ng 7 taon at hindi ito nagtagumpay. Kaya hindi kayang ulitin ng United States ang parehong pagkakamali, lalo na habang papalapit ang 2026 midterm elections at dumarami ang tumututol sa digmaan laban sa Iran. Dito pumapasok ang isang mas praktikal na hakbang, ang pagdiin sa pamamagitan ng Saudi Arabia. Nang magsara ang Strait of Hormuz, pinalakas ng Riyadh ang paggamit ng East-West Pipeline para maipadala ang langis sa mundo kung saan umaabot sa 5 hanggang 7 milyong bariles kada araw ang dumadaan papunta sa port ng Yanbu sa Red Sea. Pero kahit ito ay may panganib, ang bawat tanker na umaalis sa Yanbu ay posibleng target ng Houthis gamit ang kanilang mga missile at drone. At kahit ang mismong pipeline na umaabot ng mahigit 1,000 kilometro sa disyerto ay mahirap bantayan. Alam ito ng Saudi Arabia dahil matagal na silang nakaranas ng ganitong banta. Mula 2015 hanggang 2022, nagsagawa sila ng malawakang operasyon sa Yemen. Pero hindi nila napahinto ang Houthis. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari noong 2019 sa Abqaiq, kung saan umatake ang mga drone at naapektuhan ng humigit kumulang 5% ng supply ng langis sa buong mundo sa loob lamang ng isang gabi. Dahil dito, mas pinipili ngayon ng Saudi Arabia ang paraan na hindi direktang laban, kundi pagdiin sa ekonomiya. Ang pangunahing target dito ay ang Hodeidah Port. Ito ang pinakamahalagang daungan ng Houthis. Dito nanggagaling ang malaking bahagi ng kanilang kita mula sa buwis at kalakalan. At ito rin ang pangunahing daanan ng tulong para sa milyon-milyong tao sa Yemen. Kung matatamaan o mahaharang ang Hodeidah, hindi lang ito simpleng problema para sa Houthis. Isa itong direktang banta sa kanilang kakayahang magpatuloy. Plano ng Washington, D.C. na palakasin ang pressure sa Houthis sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang kita sa langis at pagharang sa mga padala ng armas mula sa Iran gamit ang naval blockade. Noong 2025 pa lang, umabot na sa humigit kumulang 750 tonelada ng kargamento mula Iran ang nasabat. Kasabay nito, ginagamit din ang impluwensya sa United Nations Security Council para dagdagan ang pressure. Kasama rin ang mga kaalyado. Ang European Union ay may naval mission na tumutulong magbantay sa Red Sea, habang ang United Kingdom ay nakikilahok sa mga pag-atake kasama ng US. Pero limitado ang kakayahan ng Europe, lalo na sa budget at suporta ng publiko para sa pangmatagalang operasyon sa Yemen. May isa pang mahalagang galaw, ang pakikipag-ugnayan ng Ukraine sa mga bansa sa Gulf. Sa kasunduan nila sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates, nag-aalok ang Ukraine ng mas murang paraan para pabagsakin ang mga drone ng Iran.
Pero kahit makatulong ito, hindi nito kayang sagutin ng buong banta, lalo na sa missile at pag-atake sa mga barko. Kung lalawak pa ang pag-atake ng Houthis sa Red Sea at hindi ito mapipigilan, malaking problema ang haharapin ng buong mundo. Sa normal na sitwasyon, nasa 21 milyong bariles ng langis at halos 20% ng LNG ang dumadaan araw-araw sa Strait of Hormuz. Idagdag pa ang 6 hanggang 7 milyong bariles na dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait kasama ang napakaraming container ships. Kung parehong maaapektuhan ang dalawang rutang ito, higit sa 1/4 ng supply ng langis sa mundo ang biglang mawawala. Sa ganitong sitwasyon, posibleng lumampas agad sa $150 ang presyo ng langis at dahil sa panic buying pwede pa itong umabot sa $200 sa loob lang ng ilang araw. Pero mas mabigat pa dito ang epekto sa buong daloy ng kalakalan. Kapag naging delikado ang Red Sea, humihinto ang insurance para sa mga barko. At kapag nangyari iyon, halos titigil din ang paggalaw ng mga produkto sa buong mundo. Kahit noong mas maliit na krisis noong 2024, makikita na agad kung gaano kalaki ang epekto. Umabot sa halos 2% ng halaga ng kargamento ang insurance para sa mga barko sa Red Sea. At dahil dito gumastos ang shipping industry ng mahigit $400 million kada taon para lang sa dagdag na insurance. Pero kung tuluyang magsara ang ruta, mas malala ang mangyayari. Kapag walang insurance, hindi pwedeng bumiyahe ang barko. Ibig sabihin mapipilitan silang dumaan sa Cape of Good Hope sa pinakadulo ng Africa. Ang resulta nito, madadagdagan ng 10 to 14 days ang bawat biyahe at lalaki pa ang gastos ng milyon-milyong dolyar bawat shipment. Hindi lang ito usapin ng delay, direkta nitong pinapataas ang presyo ng pagkain. Sa ngayon, malaking bahagi ng mga produktong tulad ng butil mula sa Russia, Ukraine at European Union ang dumadaan sa Suez Canal papunta sa Africa at Asia. Kapag napilitan silang umiwas at dumaan sa mas mahabang ruta, halos doble ang distansya. Dahil dito pwedeng tumaas ng higit 15% ang presyo ng pagkain sa mga bansang umaasa sa import. Kasunod nito, tataas din ang presyo ng fertilizer, lalaki ang gastos sa pagsasaka at mararamdaman ito direkta ng mga tao sa araw-araw na bilihin. Mas mabigat pa ayon sa International Food Policy Research Institute kapag bumagsak ang daloy ng transportasyon, pati ang tulong para sa mga nangangailangan ay mahihirapang makarating at magiging sobrang mahal. Sa madaling salita, ang estratehiya ng Houthis ay maaaring magdulot ng panganib ng gutom kahit sa sarili nilang rehiyon sa Yemen. Hindi lang pagkain ang apektado, kahit ang mga ordinaryong produkto ay tataas ang presyo. Noong 2024, tumaas ng 2 hanggang 4 na beses ang bayad sa pagpapadala ng container at sa ibang ruta umabot pa ito ng 250% na pagtaas. Kung tuluyang magsara ang mga rutang ito, mahirap nang hulaan kung gaano pa kataas ang aabutin ng gastos sa pagpapadala. At kapag nagsunod-sunod ang lahat ng ito, mahal na langis, mahal na pagkain, mahal na transport, ang buong mundo ay haharap sa isang mabigat na problema sa ekonomiya, kung saan sabay tumataas ang presyo habang bumabagal ang pag-unlad. Habang tumataas ang presyo ng enerhiya, tumataas din ang gastos sa paggawa ng produkto. Dahil dito, napipilitan ng mga kumpanya na magtaas ng presyo. Pero ang problema, humihina naman ang kakayahan ng mga tao na bumili. Bumababa ang demand at unti-unting bumabagal ang ekonomiya. Dito nagsisimula ang totoong hirap ng mga bansa sa West. Napipilitan ang mga bangko na pumili sa dalawang hindi magandang opsyon. Kapag tinaasan nila ang interest rates para pababain ang inflation, lalo nilang pinapabagal ang ekonomiya. Pero kapag binabaan naman nila ang interest rates para pasiglahin ang galaw ng ekonomiya, mas lalong tataas ang presyo ng mga bilihin. Sa madaling salita, kahit alin ang piliin nila, may kapalit na problema. At dito nagiging mas malalim ang sitwasyon dahil hindi lang ito usapin ng ekonomiya. May mas malaking epekto ito sa galaw ng mga bansa sa mundo. Ang hakbang ng Houthis ay hindi lang problema ng West. May tinatamaan din ito na hindi agad napapansin, ang Russia. Matapos ang digmaan sa Ukraine, napilitan ng Russia na lumapit sa mga bansang tulad ng China at India para maibenta ang kanilang langis. Dahil hindi na bumibili ang Europe, dinadaan ng Russia ang kanilang langis sa mas lihim na paraan. Gamit ang tinatawag na shadow fleet, mga tanker na walang insurance at minsan ay pinapatay pa ang tracking system. Karaniwan dumadaan ng mga barkong ito sa Suez Canal at Bab el-Mandeb Strait para makarating sa Asia. Pero ngayong apektado ang Red Sea dahil sa Houthis, napipilitan silang umiwas at dumaan sa Cape of Good Hope.
Ang problema, mas mahaba ang biyahe, mas mahal ang gastos sa fuel at transport. At dahil ibinebenta na nga ng Russia ang kanilang langis sa mas mababang presyo dahil sa sanctions, lalo pang nababawasan ang kita nila. Sa ganitong sitwasyon, halos nawawala ang tubo nila sa bawat benta ng langis. Mahalaga ito dahil ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang operasyon ay nakadepende sa tuloy-tuloy na daloy ng pera. Ngayon sa hindi inaasahang paraan, ang kilos ng Houthis na sinusuportahan ng Iran ay nakakaapekto rin sa daloy ng kita ng Russia. Ibig sabihin, habang sinusubukan ng Iran at mga kaalyado nito na gamitin ang lokasyon bilang sandata laban sa West, may tinatamaan din silang sariling kakampi sa likod ng eksena. Bukod pa dito, direktang tinatamaan ng krisis na ito ang ekonomiya ng China. Dahil nakaasa ito sa export, malaking problema kapag hindi nito maipadala ang mga produkto papuntang Europe o kung mapipilitan itong bumili ng enerhiya sa napakataas na presyo. Ang tanong, may ibang ruta ba para maiwasan ito? Meron pero hindi sapat. Ang Sumed pipeline ay limitado lang at para lang sa krudo, hindi nito kayang dalhin ang mga container o pagkain. Ang Panama Canal naman ay may problema na sa kapasidad at hindi praktikal para sa ruta ng Asia papuntang Europe. Ang transport sa Ariles ay mas mahal at kulang sa kapasidad. Sa totoo lang, hindi nito kayang tumbasan kahit ang kayang dalhin ng isang malaking cargo ship. Ibig sabihin walang makakapalit sa Suez Canal at Bab el-Mandeb Strait pagdating sa bilis at dami ng kayang dalhin. Kaya ang mga missile na pinakawalan ng Houthis ay hindi lang simpleng galit o reaksyon sa rehiyon. Isa itong paraan ng pagdiin na tumatama mismo sa puso ng ekonomiya ng mundo. Sa sabay na pressure sa dalawang makitid na daanan, hindi lang napipigilan ang galaw ng US Navy o supply ng Europe. Naapektuhan din ang huling ruta ng langis ng Russia papuntang Asia at pati ang daloy ng export ng China ay bumabagal. Habang sinusubukan ng United States na timbangin ang gastos ng operasyon laban sa murang drone, nahihila naman ang Saudi Arabia sa mas malaking panganib para lang maprotektahan ang ruta nito sa Yanbu. Sa ngayon tila nakahold ang galaw ng global trade habang hinihintay kung ano ang susunod na hakbang ng Houthis sa isa sa pinakamahalagang at pinakadelikadong ruta sa mundo. Patuloy ang pagtaas ng presyo. Unti-unting nauubos ang mga armas. Nahihirapan ang Russia sa pagbebenta ng langis. At ang buong mundo ay parang nasa gilid ng isang malaking panganib kung saan hindi pa malinaw kung sino ang unang gagalaw at kung kailan ito mangyayari. Sa ganitong sitwasyon, isang maling galaw lang ang pwedeng magbago ng lahat. Hindi kailangan ng malaking operasyon para lumala ang sitwasyon. Kahit isang pag-atake sa maling target o maling oras, pwedeng mag-trigger ng mas malawak na sagupaan. Halimbawa, kung may barkong tatamaan sa isang kritikal na ruta, magdudulot ito ng takot sa buong shipping industry. Hindi lang iisang kumpanya ang titigil, posibleng sumunod ang iba para umiwas sa panganib. Kapag nangyari iyon, mas bibilis ang paghinto ng daloy ng kalakalan. Sa kabilang panig, kung may base o pasilidad na tamaan sa loob ng Iran o Yemen, maaaring magdulot ito ng mas agresibong tugon. Hindi na lang depensa ang iisipin, pati pagganti. Kapag umabot sa ganitong punto, mas nagiging mahirap kontrolin ang sitwasyon. May isa pang nagpapabigat dito, ang bilis ng pagkalat ng impormasyon. Ngayon halos real-time na nalalaman ng buong mundo ang bawat pangyayari. Isang video, report o kahit maling balita ay pwedeng magdulot ng panik. Kapag nagkaroon ng panik, mabilis itong tumatama sa presyo. Hindi na kailangang may aktwal na kakulangan. Kahit balita pa lang ng posibleng problema, tumataas na agad ang presyo ng langis, pagkain at iba pang produkto. Sa ganitong paraan, nagiging mas sensitibo ang buong sistema. Hindi lang aktwal na pag-atake ang problema, kundi pati ang inaasahang mangyayari. Dahil dito, mas nagiging maingat ang bawat panig. Pero minsan, ang sobrang pag-iingat ay nagdudulot ng mabagal na desisyon. At kapag mabagal ang galaw sa ganitong sitwasyon, mas tumataas ang chance ng hindi inaasahan. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang sa lakas ng armas, kundi sa kung sino ang mas kayang magkontrol ng sitwasyon. Hindi sapat na malakas ka kung hindi mo kayang pigilan ang paglala ng tensyon. Sa kabilang banda, kahit mas mahina ang isang panig, kung kaya nitong magdulot ng pressure sa tamang lugar, kaya nitong baguhin ang takbo ng laban. Ito ang nakikita ngayon. Hindi kailangang manalo agad. Sapat na ang makagawa ng epekto na mararamdaman ng buong sistema. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi lang mga bansa ang apektado kundi pati ang mga ordinaryong tao. Sa bawat pagtaas ng presyo, bawat delay ng shipment at bawat pagbabago ng desisyon ng mga kumpanya, unti-unting nararamdaman ang epekto.
Hindi man nila nakikita ang laban, ramdam nila ito sa araw-araw. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging mahalaga ang susunod na hakbang ng bawat panig. Isang maling desisyon ay pwedeng magpalala ng sitwasyon, habang ang tamang hakbang ay pwedeng pansamantalang magpabagal ng tensyon. Pero sa ngayon walang malinaw na senyales kung sino ang uurong o kung sino ang magpapatuloy. At habang ganito ang kalagayan, patuloy na tumataas ang pressure sa buong sistema. Hindi lang ito laban ng mga bansa. Ito ay isang sitwasyon na unti-unting humihila sa buong mundo papunta sa mas malaking panganib. At hanggat walang malinaw na direksyon kung saan ito patungo, nananatiling bukas ang posibilidad na anumang oras pwedeng magbago ang lahat. Habang nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi lang panandali ang problema ang nabubuo, kundi pati pang matagalang pagbabago sa galaw ng mga bansa at kumpanya. Kapag nasanay ang mga kumpanya na umiwas sa isang ruta, may posibilidad na hindi na sila agad bumalik kahit humupa ang tensyon. Sa halip naghahanap sila ng mas ligtas na paraan kahit mas mahal o mas mabagal. Dahil dito unti-unting nagbabago ang normal na daloy ng kalakalan. May mga rutang dati ay pangunahing daanan pero nagiging pangalawa na lang. May mga lugar naman na dati ay hindi gaanong ginagamit pero nagiging mas mahalaga dahil sa sitwasyon. Kapag nangyari ito, hindi lang simpleng adjustment ang nangyayari, kundi pagbabago sa buong sistema. Para sa mga bansa, ibig sabihin nito ay mas maingat na pagplano sa hinaharap. Hindi na sapat ang umasa sa iisang ruta o iisang source ng supply. Kailangan may alternatibo para hindi agad maapektuhan sa ganitong uri ng krisis. May mga bansang nag-i-invest sa mas malapit na source ng enerhiya o produkto. May iba naman na pinapalakas ang sariling produksyon para hindi masyadong umasa sa import. Sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang balanse ng kalakalan sa mundo. Hindi ito agad napapansin, pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa kung sino ang may kontrol sa supply at kung sino ang mas umaasa sa iba. May epekto rin ito sa relasyon ng mga bansa. Kapag mas nagiging dependent ang mga bansa sa isa't isa, mas nagiging mahalaga ang kanilang ugnayan. Pero kapag nawawala ang tiwala sa isang ruta o partner, napipilitan silang maghanap ng iba. Dahil dito nagbabago ang mga alliance at partnership. May mga bansang mas nagiging malapit habang ang iba ay unti-unting lumalayo. Hindi ito agad napapansin sa simula pero kalaunan nagiging malinaw ang pagbabago. Kasabay nito mas naghahanda ang mga bansa sa ganitong sitwasyon. Nag-iimbak sila ng supply, pinapalakas ang depensa sa mga mahalagang ruta at naghahanda sa posibleng mas malalang krisis. Kahit matapos ang kasalukuyang problema, may mga pagbabagong mananatili. At ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ganitong sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari ngayon, kundi pati sa kung paano nito binabago ang hinaharap. Habang nagpapatuloy ang tensyon, mas nagiging malinaw na ang epekto nito ay hindi lang pansamantala. Unti-unti nitong binabago ang paraan ng pag-iisip, pagdedesisyon at paggalaw ng buong sistema. At kapag umabot sa puntong iyon, kahit matapos ang laban, hindi na babalik sa dati ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, hindi na lang tanong kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang mas kayang maghintay at magtimpi. Habang tumatagal, mas tumataas ang pagod, gastos at pressure sa bawat panig. Hindi lahat ng laban ay napapanalo sa bilis o lakas. Minsan, ang mas matagal magtiis ang may mas malaking advantage, pero may hangganan ang lahat. At kapag umabot doon, hindi na kontrolado kung paano ito matatapos. Kaya habang nananatili ang tensyon, bukas pa rin ang tanong. Hanggang kailan nila kakayanin bago tuluyang lumala ang sitwasyon? At sa huli, isang bagay ang malinaw. Hanggat walang malinaw na direksyon ang sitwasyon, mas tumataas ang panganib na ang susunod na mangyayari ay hindi na kayang kontrolin.